Katanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo, My question is, Itatanong ko lang ho. I just want to ask, Tatanong ko lang po kung I'm ready. Sasagutin ko kayo. Pero kung gusto mo ng kompletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Kapatid na Luz. Pinag-aaralan po natin yung mga aral ng bagong tipan. Nung nakaraan po, tungkol sa hanap buhay. Anong hanap buhay ang dapat nating gawin na sang-ayon sa kalooban ng Diyos? Oo, dahil nag-umpisa po ito doon sa pagnanais nating malaman kung paano natin paglilingkuran ng Diyos. Saan tayong kautusan magbabatay. Kasi maraming kautusan na sinusunod ngayon ng mga tao. Ngayon, inilalarawan ko lang sa inyo, mga kapatid, ang tao talagang naghahanap eh. Ako man, nararamdaman ko kayo. Ba't kayo nandito? Siguro hindi dahil sa ano pa man, ano? Maaari, hindi mo naman pwede sabihin kaya kayo nandito dahil masaya rito. Lalo siguro hindi dahil sa pagkain, dahil may kakainin naman kayo sa inyo. Mamamasahi pa nga kayo pagpunta nyo rito eh. Hindi naman yun ang ipinunta nyo rito, alam ko eh. Nararamdaman ko ngayong panahong ito na marami pong tao ang naghahanap. Meron silang mga katanungan sa puso, mga hindi nila masabing mga daing, mga problema sa buhay. Nahanap nila ng kasagutan. At ang nagiging tugon ay ang kawalang hanggan. Yung paniniwalang may Diyos. Kaya lang, ang nakalulungkot na maisip, nagpapahirap ng aking kalooban sa araw at gabi. Maraming tao sa paghahanap nila, hindi nila nasumpungan ang katotohanan. Nadaya sila dahil hindi sila naging masyadong maingat sa kanilang paghahanap. Mayroong mga tao, they have fallen prey to the quackeries of our times. Nalamon sila ng mga kalukuhan sa ating panahon. Marami yung quack ngayon. Hindi lang quack doctors, quack prophets, quack ministers, quack religious groups. Lahat ng quack. Maraming nakakalat ngayon. Ngayon, kung hindi tayo magiging maingat, ngayon nga mangyayari sa atin. Wala ho tayong kahihinat ng mabuti. Dahil naawa ako eh. Pero pinapanood ko yung isang tao, tatadtarin yung, para maging dapat ka sa Diyos, tatadtarin yung ano mo. Ito. Kung Biblia pag-uusapan bawal man ng Diyos yung patadtad mo ito. Pakinggan nyo sa 19, sa aklat ng Levitico. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay, ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Sabi ng Diyos, huwag niyong kukudlitan ang inyong laman. Niwag man ninyong, sabi niya, niwag man ninyong lilimbagan dahil sa namatay. Pero kasi mga tao, halimbawa, yung laman niya, isang party nun, parang nawala ng pakiramdam, kinukudlitan yun. At merong mga tao, may paniniwala sa mundo, kagaya ng Hinduism, naniniwala sila, pag may sakit ka, kuminsan kudlitan mo yung laman mo, paduguin mo ng paduguin, gamot daw yon. Paniniwala ng Hindu at Zen. Yan po. Sa Diyos, na nakakaalam ng konstitusyon ng ating katawan, ayaw man pakudlitan o kaya yun palimbagan, yung tato,
Naku, ngayon no, usong-uso, tato. Sa mga babae, dito pa nagpapalagay ng tato. Saka dito. Eh sa Biblia ho, bawal yun. Eh tinan mo yung ano ang pangalan nun? Tadtad nga ba? Tadtad group dun sa Mindanao. Tatadta rin yung tinatadta dito. Yung kanilang puno. Ako, kagabi nanonood ako. Ako mag-isa ko, nandun ako sa likod ng sasakyan. Yung mga kasama ko, hindi ko alam kung pinapanood din nila. Pero ako'y napapailing. Sabi ko, matindi. Kawaawa, maraing kababayan. Siguro, kung i-imaginein mo hanggang sa kabila ng ating bansa, doon sa iba pang panig ng mundo, lalo na hong magugulantang ka sa dain ng mga kulto, mga relihiyon, na talagang nahaligaw ng kanilang paniniwala. Yan po ang layo natin. At dito sa panahon ito, kaya po lang ako nagbabibigay ng ilang pananalitang ito para sa mga marami po tayong first-timers at baka hindi nila alam masyado itong ating ginagawa. Kaya parang pong ako'y nag-i-introduce lang sa kanila kung anong ginagawa natin dito. Hindi tayo nagkukulto rito. Wala tayo ritong mga kolorum na mga kung ano-anong mga pinagagagawang meron tawag nila doon yung meron silang binubuong mga sa relihiyon ngayon Kaya nandun sila sa mga bundok minsan Tayo hindi. This congregation is being preached. Our faith is being preached on TV, in radio. Nakikita po yan. At tayo po'y mayroong pahintulot ng pamahalaan ng bansang Pilipinas na mangaral saan man sulok ng arkipelago. At tayo po ay mayroong declaration of faith sa gobyerno. Wala tayong itinatagong anuman sa gobyerno para magkaroon ng kontrol ang gobyerno sa atin kung sakalin tayo masumpungang manloloko ng ating kapwa-tao. Yun lang ang kainaman nung nakarehistro ang ating pananampalataya sa gobyerno. Merong say ang gobyerno, kung niloloko na miyembro, pwedeng pakialaman. Kagaya ng kolorum na yun sa Mindanao. Biro mo namatay yung miyembro. Bakit namatay? Dahil sa katatagtad ng itak na hemorrhage. Kolorum Walang juridical personality. Tayo, meron. Ngayon, doon sa ating punto ng pinag-aaralan na sinabi ni Kapatid na Luz, nandun tayo sa pag-aaral ng mga batas ng Diyos sa bagong tipan, sa ating panahon. Ano ang mga batas na ating ikapagiging dapat sa Diyos para tayo matanggap ng Diyos? Noong nakaraan ang pinag-aralan natin yung hanap buhay. Paano tayo dapat maghanap buhay? Anong hanap buhay ang ipinahihintulot ng Diyos at anong hanap buhay ang hindi ipinahihintulot ng Diyos sa Kristiyano? Nakita natin noon na ang isang hanap buhay na hindi pwede sa atin yung, kubrador ng wedding, o kaya Kristo sa sabong, o kaya balasador ng baraha sa kasino, o kaya yung kwekong. Alam niyo ba yung kwekong? Yung ahente ng babae. Kwekong ang tawag doon. Hindi ho pwedeng hanap buhay din natin yung GRO na sinasabi sa mga club na guest relation officer. Mamayang konti entertainin mo yung guest, ayain ka sa kwarto, pwede na. Bawal ho sa atin yon. Sa bagong tipan, ayaw ng Diyos na ang Kristiyano'y maging kasangkapan ng talikuan sa kapwa. Sabi sa 13 ng Roma na gusto kong basahin uli natin ngayon, pakinggan niyo po ang nakasulat. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Ayun. Huwag nyo ihahandog ang inyong sangkap, ang inyong mga katawan sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kaya kahit kikita tayo ng pera, kung ang atin namang mga sangkap ng kataway mahahandog, mahahain sa hindi katwiran ng Diyos, ay masama po yun. Kaya dito sa atin, sabi nung born again, bawal daw magsigarilyo. Bawal, palagay mo, bawal. Bakit kayo nagtitinda ng sigarilyo? Pag bawal, wag mong ititinda. Sabi nyo, bawal maglasing. Ba't may pagawaan kayo ng alak? Kinukonsinti naman ng pastor. Hindi ba? Tinatanggap naman yung abuloy. Biro mo, bawal lang magsugal. Tatanggap ka sa pagkor ng pera. Gagamitin mo sa pananampalataya. Mali. Bawal pala maglasing. Masama ang lasing.
Oh, ay, bakit ikaw nagtitinda ng alak? At lalo na, bakit pumayag kang yung miyembro mo, yung manufacturer ng pinakamaraming alak sa Pilipinas? Mga agua di pataranta. Bakit iniwan ng pamilya, nagbarkada, nagdrugs, nagulo. Diyan nagugulo ang mundo eh. Tingnan ninyo, maghanap kayo sa Saudi Arabia ng isang pagawaan ng alak kung may makita kayo. Isa sa mga problema ng lipunan, nalutas nila. Alin yun? Yung walang manufacturer ng alak, walang disco house, walang bar. O di nabawasan ang sakit ng ulo ng mga tao? Diyan sana idudulot na yan. Tayo, sabi natin, Christian country tayo. Pagkatapos, pumapayag tayo na ang miyembro ng isang relihiyon maging dealer ng alak na ikasasama ng kalagayan ng kapwa. Kaya sa ating pananampalataya, kung kayo po'y nag-iisip, sa amin bawal yun eh. Merong inumin ng tunay na lasenggo, merong mga kung ano-anong mga inumin dyan. Extra dry, extra strong. Marami inumin ngayon, nakakataranta sa buhay ng tao. Kaya marami, natataranta talaga, makainom yan eh. Hindi na nga alam kung sino asawa niya eh, pag nakainom eh. Di ba? Kaya, yan, mga klase ng hanap buhay bawal sa atin. Ngayon, alam na natin yung masamang hanap buhay. Puntahan natin yung hanap buhay na nakasang-ayon sa kalooban ng Diyos. May nagtanong kasi sa akin kagabi, bawal daw ba magnegosyo? Masama raw ba ang perang kinita sa negosyo o business? Ayon. Yan ho'y masasakop ng ating pag-aaral ngayong gabi. At anong business ang payagan Diyos? Hindi naman masama ang business per se. Ang business ay isang uri ng hanap buhay. Isang uri ng profesyon pag ikaw ay businessman. Di ba? Ngayon, pero ang masama, anong klaseng business? Baka monkey business. Ano ba business mo? Business ko mag-alaga. Ano inaalaga mo? Pugo? Hindi ka. Chicks. Kukunin ko sa probinsya, papagandahin ko. Pag maganda na, bebenta ko. 30,000 isa na. Tama. Yun ang alaga. Yun ang kanya. Yun ang aho sa madaling sabi ang salita, kwekong. O, sa Pasay, tawag doon kwekong. Nakaabang doon sa may libertad. Pagka nakita tatanga-tanga ka, psst, psst. Paglapit mo, gusto mo babae? Ha? Wala kang malay. Ano babae? Babae. Ano gusto mo? Morena, maputi, mataba, payat. Pag wala kang malay, mamimili ka na. Halika ika, papasok ka doon sa iskanita. Bibigyan mo siyang 500. Okay na yun. Tanyo. Pangyayari yon sa ating sosyedad. Ginagawa ng mga tao ngayon yun. And I have to be informed, I have to be well informed about what is happening all around us. Kasi hindi natin effectively maia-apply yung salita ng Diyos sa ating pamumuhay kung di tayo ang nakakaalam ng mga ganyan. Sa Angeles, doon sa may Angeles, doon sa area ron. Minsan nagtaka ako ron eh. Nasa area kami. Naglalakad kami papunta doon sa may... meron ko kaming pagpupulong doon sa tapat ng Angeles University. Madaan kami doon sa area, sabi nung isang ron, psst, psst. Tapos, hoy, tayo yata ako tinatawag nun Kilala mo ba yon? Sabi ko doon sa kasama ko. Hindi ka, caller yan. Anong caller? May sasakyan ba ako diyang biyahe? Hindi ka, caller yan. Anong caller? Caller ng mga lalaki yan. Bakit? May mga customer doon sa loob. Meron mga may mga binibenta ron. Ano ka ako binibenta ron? Wala akong malay. Pala babae binibenta nun. Doon sa area, sa Angeles. Kaya pala doon sa lugar na ang lansa-lansa. Pag nadadaan ka ron, malansa. Doon pala yung, hindi ka pa matapos. Dali-dalian mo, may kasunod na. Sabi ko, ganun pala ka ako doon, Tapos pagkatapos daw, mga bandang 2:00 na madaling araw, mag-uusap na yung mga nagbenta. Nagbenta ng karning may tawag sa Kapampangan, pindang Parang tosino. Nakailang ka ika? 6 lang. Mahina. Ang pangit. Ang ganda nga. Sabi ng iba, kasi hirap ng buhay ngayon, kaya nasadla kami sa ganitong hanap buhay. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun.
hindi sapat na dahilan ng kahirapan para magsalaula ka sa buhay mo. Hindi sapat na dahilan yun. Maliban na lang, if you are forced to prostitution, hindi ko ako kontra ron. Bawa, napilitan ka. Mayroong nagpilit na ikaw ay mapaganon. Pero sa sarili mo, kung ayaw mo lang mapagod, ganun ang hanap buhay mo, pangit. Magkakalat ka ng virus niyan, ng AIDS virus. Eh lalo na kung ginawa mo hanap buhay yan, nagbebenta ka ng laman, napakasama niyan. Kaya alamin natin ngayon sa Biblia, sa pagpapatuloy ito nung ating nakaraan, alin ang hanap buhay na marapat sa Diyos? Aling hanap buhay ang habang ginagawa mo, nakakalugod ka sa Diyos? Kasi, alam nyo, para tayo makalugod sa Diyos, dapat gawin natin yung kanyang kagustuhan eh. Yun bang kung tawagin sa Tagalog na marami, kalooban ng Diyos. Yun, para maintindihang mabuti, kagustuhan ng Diyos yun. Thy will be done on earth as it is in heaven. Sundin ang loob mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Kung tayo maghahanap buhay, anong klase ng hanap buhay ang minamarapat ng Diyos para sa atin? Naitanong na ba natin sa atin sarili, ito kaya hanap buhay ko, 5-6. Tama kaya ito? Lalapit yung tao, gipit na gipit. Mare, pagbigyan mo naman ako ngayon, gipit na gipit lang ako, Mare. Puputulan kami ng ilaw, wala akong kapera-pera. Payag ka ba, 10%? Dati 5 lang, Mare. Kung ayaw mo, iwan mo. Hindi ko naman pinipilit yung pera ko sa'yo eh. Basta kung gusto mo, Gis, take it or leave it. Mare, 2 linggo lang naman eh. Basta Gis. Naku po, yung 1,000 2 linggo lang eh. 10% ipapatubo. Di, magkano sa buwan yun? Di 20%. Magkano sa taon yun? 240%. Samantalang sa bangko, sa 6% lang isang taon sa savings deposit. Baka 5 lang eh. Di mo, maraming matatakaw na gano'n. Yung bang hanap buhay na yun, tama. Masama ba namang magpatubo? Baka naman pagkamalan nyo ko, bakit Mr. Soriano, masama bang magpatubo? Una, sasagutin ko na kayo, hindi masamang magpatubo. Pero paano pagpapatubo? Di tanungin natin sa Diyos. Payag ho kayong ganon. Yan, hindi naman lahat ng dadaluhan yung Bible study, puro na lang taas ng kamay. Tinatanggap mo na ba si Jesus? Ganon lang eh. Hallelujah, praise the Lord. Magtanong tayo muna sa Diyos. Baka yung hanap buhay natin hindi tama, mag-aabuloy ka, hanap buhay mo mali. Iyon na lang yung abuloy mo. Yung mga pastor ng demonyo eh. Ano ba pakialam nila kung ano hanap buhay mo? Kahit na ikaw ay prostitute, basta pag kumita ka, magbigay ka na ikapo, ligtas ka. Yan. Ang kanilang paniniwala. Doon sa Biblia po, hindi ganon. Tignan ho natin sa Biblia. Alamin natin sa kasulatan. Tanungin natin ng Diyos sa Biblia. Alin yung mga hanap buhay na marapat sa kanyang paningin. Umpisahan na po natin. Unang-una, mayroon hong iba't ibang klase ng hanap buhay sa Biblia. Ang pinakamasama na magagawa ng tao ay mabuhay nang walang hanap buhay. Payag kayo. O baka hindi nyo ako nasasakyan agad. Ang napakasama sa tao, nabubuhay ng walang hanap buhay. Maaari nyo tanong, paano naman Mr. Soriano yung nangyari? Nabubuhay ng walang hanap buhay. Pakinggan nyo sa 2 Tesalonica. Sa Kapitulo 3, mayroong ganitong pangungusap si Apostol Pablo. Pakinggan nyo. Ewan ko kung tinuro ng pastor nyo to, pero ako po tuturo ko sa inyo. Para tayo, huwag mapahamak. Maging maalam tayo sa kalooban ng Diyos. Ito po ang sinasabi sa talatang ito. Sa Kapitulo 3 at versikulo 11, mayroong ganitong sinasabi. Sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan. Tanyo lumalakad sila walang kaayusan. Parang lakad ng lasing. Pagmasdan nyo yung lasing kung maglakad, maayos ba? Pagka may fashion show, di ba may mga lakad talagang maganda, smart maglakad eh.
Ha? Pag nakakita ka ng lasing na nagkakaekis-ekis ang paa, hindi maganda maglakad. Tama? Sabi nung iba, ang pangit mo naman maglakad, lakad bakla. Talaga may lakad bakla, o may embay ang balakang. Ang ganon. Minsan nga, mas maembay pa sa talagang babae, di ba, no? Ano ba tawag doon yung... Kumikending. Ha? Kumikending. Kumikending. Ayun. Ayan. May kanya-kanyang lakad ng tao. Pero itong sinasabi ni Pablo, ibang klaseng lakad to. O, atin nyo, nababalitaan namin, ang ilan sa inyo, nagsisilakad ng walang kaayusan. Biro mo, lumalakad ka, walang kaayusan ng lakad mo. Bakit walang kaayusan? Tuloy. Na hindi man lamang nagsisigawa. Tanyo, hindi gumagawa. No work. Pag walang work, walang hanap buhay. Ano ginagawa? Wala namang Hindi gumagawa. hindi nagsisigawa eh. Ano ginagawa? Wala. Ang ginagawa nila, wala silang ginagawa. Di ba? They are doing nothing. Di ba? Sila'y lumalakad ng walang kaayusan at hindi man lamang nagsisigawa. Paano nabubuhay? Hindi naman pala gumagawa. No work. Tuloy natin ang basa. Kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Ayun. Meron tao nabubuhay sa pakikialam sa bagay ng iba. Yung hindi kanya, doon siya dumara, doon siya nakakaraos. Nakakita na ho kayo ng malaking puno ng mangga na nakahapay? Siguro marami sa atin nakakita na. Nakakita na kayo ng dapo. Dapo, doon sa malaking puno ng mangga. Nakakita na ho kayo ng kabuti. Yan ay mga parasite. Nabubuhay sa katas ng iba. Merong ganyan hong klase ng mga halaman. Yung dapo, nabubuhay siya sa sustansyang nasisip-sip niya mula sa katawan ng puno na kanyang dinapuan. Ang tawag po sa karaniwang pangungusap noon, orchids. Yang mga orchids, isang uri ng halamang dapo na nabubuhay doon sa katas at sustansya ng kanyang dinapuan, yung host tree. Doon siya nabubuhay. Gayon din naman yung kabuti. Nabubuhay siya doon sa katas ng iba. Ganon. Parang linta. Kakita na kay linta. Nakagat na ho ba kayo ng linta? Nakakadiri yun eh. Yun, naninipsip ng dugo ng may dugo. Kaya lang siya tataba, pag nasipsip niya yung dugo ng may dugo. Maaaring dugo ng kalabaw, dugo ng baka, o dugo ng taon tatanga-tanga. Tumataba siya. Ano po ang ibig kong sabihin sa sinasabi kong ito? Merong ganitong pangyayaring nasaksihan ng mga apostol ng una sa kanilang pakikitungo sa maraming mga tao. Sabi nila, meron kaming nakitang mga tao, nababalitaan, na lumalakad sila walang kaayusan at hindi man lang nagsisigawa, kundi mapakialam sa mga bagay ng iba. O ano ngayon ang sabi niya? Tuloy natin. Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Hesukristo na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Kita nyo, masama pala yung kakain ka, tinapay ng iba kakainin mo. Sabi ng Diyos, sa mga gayon ay aming iniuutos, sabi ng mga apostol galing sa Diyos yun, na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain sila ng kanilang sariling tinapay. Tanyo, dapat pala tayo, ang hanap buhay natin, yung makakakain tayo ng sarili nating tinapay. Hindi galing sa pinagpaguran ng iba. Mabuhay tayo na kumakain ng sarili nating tinapay. Masama yung nakikialam sa tinapay ng may tinapay. Kaya nga si San Pablo, meron siyang isang prinsipyo sa buhay. Hindi niya kinalimutan kailanman. Ang sabi ni Pablo, hindi ako kumain ng tinapay ng sino man na walang bayad.
Ayun, ang sabi ni San Pablo. Ayaw niya na yung tinapay ng may tinapay ay kanyang kunin. At doon siya mabusog at doon siya mabuhay sa tinapay ng may tinapay. Ayan. Kaya ang sabi ni San Pablo, doon sa mga yung ayaw magsigawa, iba, tandaan nyo, ayaw magsigawa. Iba naman yung hindi makagawa eh. Meron hindi makagawa. Meron ayaw lang gumawa. Pwedeng makagawa. Malaking katawan, wala naman sakit. Pwedeng gumawa, pero ayaw magsigawa. Nakikialam sa tinapay ng iba, sa bagay ng iba. Sa mga gayon, uutos namin ikang gumawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Gaano ba kasama yung kanilang ginagawa na yon? Tingnan ninyo, tuloy natin ang pagbabasa. At kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita, sa pamamagitan ng sulat na ito, Ay, inyong tandaan ang taong yaon upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. tanyo, ayaw ng Diyos makisama ka man lang sa ganong klase ng mga tao eh. Na nakakaraos sa pakikialam ng tinapay ng iba. Pakikialam sa bagay ng iba. Pag nakisama ka ron, mahawa ka ng lakad niya eh. Aasa ka na rin ng aasa sa kapwa mo tao. Hindi ka na magpapagod. Hindi ka na nga magbabanat ng buto. Eh marami ho sa mga tao ngayon ang gusto. Huwag magbanat ng buto. Gusto ang trabaho. Magaang na trabaho. Tawag ho nila ron, white-collar jobs. Ayaw nila ng blue-collar jobs. Yung bang trabahong papawisan ka. Yung trabahong marurumihan ka. Ayaw nila nun. Gusto nila naka-aircon, naka-opisina. Yan ang gusto ng maraming tao. Pati nga yung walang pinag-aralan, gusto. White-collar job din eh. Kuminsan, high school lang ang natapos eh. Ayaw pumasok ng janitor, kakahiya naman ika. Ayaw ng messenger, kakahiya. Gusto niya raw manager, high school lang naman siya. Kaya, merong ganun mga tao. Kaya hindi na sila maghahanap buhay. Aasa na sila dun sa pinaghanap buhayan ng iba. Mangungutang sila kuminsan na hindi na nila babayaran. Minsan hindi na sila mangungutang, manghingi na lang sila, kapalan na lang ng pagmumuka. Minsan naman, magnanakaw na lang sila. Minsan, hindi sila basta magnanakaw, mag-hold up na lang sila on broad daylight. Di ba? Yan nakakaraos yung iba. Yun ang pinakamasamang magagawa natin sa ating sarili. Na mabuhay tayo ng walang hanap buhay. Napakasama nun para sa Diyos. Biro mo sabi ng Diyos, huwag kayo makikisama sa kanila para sila mahiya. O hindi yung pala parang may ketong na ayaw ng Diyos na makisama ka at baka siya mahawa ka pa sa Kanya. Masama ho sa Diyos yung gano'n na ayaw maghanap buhay, ayaw gumawa. Hindi ko sinasabing masama sa Diyos yung walang hanap buhay. Ang sinasabi ko, yung ayaw maghanap buhay. Yes, pakinggan yung sinasabi. Sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Alin yun? Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag dinamang kumain. Wala palang karapatang kumain yung ayaw magtrabaho. Sino sa inyo ayaw gumawa? Tandaan nyo, hindi ako nang aatake, hindi ako nang hihiya. Pero ang ibig ko sabihin ganito, yung sabi ng Biblia, ang ayaw gumawa, iba ho yung ayaw gumawa kaysa sa hindi makagawa. Halimbawa, matanda ka na, may rayuma ka na. Tatay mo halimbawa, may rayuma na, magana tuhod. Hindi na rin makahawak ng martilyo at magana rin yung mga, hindi na makahawak. Yun ba sasabihin mo, ayaw gumawa? Maaari, kaya lang hindi siya makagawa dahil meron siyang nararamdaman. Iba yung ayaw gumawa kaysa sa hindi makagawa. Sana po magkaintindihan tayo. Ang sinasabi sa Bibliang, huwag kumain, walang karapatang kumain, yung ayaw gumawa, huwag kumain. Tamo, ang Diyos mapagmahal talaga. Sabi mo, ang lupit naman ng Diyos kung ayaw gumawa, huwag kumain. Oo. May lakas ka, halimbawa, wala kang sakit, ayaw mong gumawa, huwag kang kumain. Pabor sa'yo. Dahil kung makakagawa ka, malakas ka, wala kang sakit, kain ka ng kain, ayaw kang gumawa, dadating ang araw, hindi ka na nga makakagawa. Maninigas ka na. Maaalta presyon ka, mapaparalitiko ka. Dahil lamon ka ng lamon, hindi nalalabas yung pawis mo, hindi nagagamit yung enerhiya mo,
magkakaroon ng clog ang mga ugat mo sa tinatawag na kolesterol. Yung bad cholesterol. Ha? Hindi ka gumagawa, lagi ka na lang nakahiga, papalaki ka ng tiyan, ay magkakaroon ka ng maraming sakit niyan. Kaya, para pagmamahal sa'yo ng Diyos, kung ayaw mong gumawa, makakagawa ka naman, huwag kang kumain. Sino ho sa inyo ang ay gumawa? Sabi ng Diyos, huwag kang kumain. Gusto mong kumain? Gumawa ka. Ang nagbibigay sa'yo ng karapatang kumain, alin? Pakinggan nyo sa Henesis, mayroong ganitong pangungusap ang Diyos sa banal na kasulatan. Basa tayo. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Ano ang magandang formula ng Diyos sa buhay? Sa pawis ng mukha mo, manggagaling ang iyong kakanin. Therefore, hindi masamang kumain, pero kailangan pagpawisan. Kailangan pagpaguran ng kakainin. Kasi kung kain ka ng kain, hindi ka naman napapagod, mapapasama rin ang katawan mo. Maraming mga sakit na dadapo sa'yo. Biro mo, kain ka lang ng kain. Pero alam mo, kahit kumain ka ng kumain, kung trabaho ka naman ng trabaho, may karapatan ka, di ka magkakasakit. Tingnan ninyo yung labandera. Labandera ko, tunay ka kung umibig, ang batsyat palo-palo, ang siyang laging kapiling. Tapos mamaya konti, meron pang bahagi ng kanta, lumalakas ang katawan sa paghanap ng pera. O, tanyo, di ba? Biro mo, wala namang katigil ng kakukusot yun. Tapos palo-palo. Ha? Ngayon, bababad mo na lang, hindi na problema. Nung araw, magkukula ka pa. Tapos mag-a-army roll ka pa yung araw. Nako, alam nyo, mamalansya nung araw, malaking trabaho yon. Yung araw, yung mga pantalong ko nung ako'y nag-aaral sa high school, yung kulay puti, na diilo. Nako, yun ho, yung pagka nalaban mo na yon, yun ikukula mo, mga ilan laba yon. Pagkatapos pag nalaban ay tutubog mo sa almirol, ha? Tapos paplansyahin mo na yung halos makakahiwa yung piston. Mahirap ang labandera, kala nyo, ganon. Kumain man ang kumain yon, hindi maaalta presyon yun. Kasi talagang pinapawisan yung mga trabahador, naghahalo ng simyento, naghuhukay sa kalye, kumain man yun, may karapatang kumain yun Pinagpawisan nila yung kanilang kinakain. At pag ang pag-uusap health o kalusugan, makikita mo, mas lalo kang malusog habang ikaw pagod. Alam niyo yung hindi malusog, yung kagaya ko. Ang pagod na pagod sa akin, ito. Yun ho, ang pagod na pagod. Kuminsan, hindi ka na makatulog dahil sabi nung apo ko, kung ba't ba ganun? Yung apo ko, 7 taon. Tinuruan kami ni ma'am ng kanta. Paa, tuhod, balikat ulo. Paa, tuhod, balikat ulo. Paa, tuhod, balikat ulo. La 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 la. Di, tapos na ikakamin ko. Nasa bahay na ako. Kumakain ako, sinusubuan ako ni Nanang. Sabi nung isip ko, paa, tuhod, balikat ulo. At ayaw tumigil nung isip ko, kumakanta pa rin. Sabi ko, nararanasan na rin pala nung apo ko yun. Ako ganun din. Gusto ko lang matulog. I want to rest. Pero, may pagkakataong may umuukil-kil sa isip mo, ayaw siyang magpahinga. Naranasan nyo na ho yun. Kaya kung minsan, ang end nun, mental fatigue. Galing lang ho ako sa doktor ngayon. Meron ako ritong, tawag doon, yung gastritis. Masyado ka kasi maraming iniisip. Brother, sabi ni Dr. Ching, tin mo kayang katawan mo, pinapabayaan mo. May manas ho ako sa paa hanggang binti Magpahinga ka, uwi ka na ngayon, matulog ka maaga, bibigyan kitang pampatulog. Paano kung matutulog ako? Di yung nag-aantay na tao sa akin. Sabi ko na sa'yo hindi mauubos ang taong naghihintay sa'yo, pero ikaw mauubos ka na, sabi niya. Pinipilit ako magpahinga na maaga. Paano ngayon? Di maghihintay ka ako yung mga tao dun sa preschool. Meron kaming Bible exposition doc. Yan ang sinasabi ko sa'yo.
Sabi niya, magkaroon ka ng panahon sa sarili mo. Sabi mo sa kanila, may appointment ka. Anong appointment? May appointment ka sa sarili mo. Sabi ni doktor. Sometimes you have to have an appointment with yourself, sabi niya. Hindi ko naman magawa yun. Kaya mahirap yung hindi nagtatrabaho, walang exercise. Marami kang mararamdamang sakit ng katawan. Minsan, tataasan ka ng presyon. Kagaya kanina, mataas yung presyon ko. Ganun ho eh. Kaya ako naniniwala sa Diyos, tama talaga eh. Ano ang sabi ng Diyos na tama? Ayun, kung kakain ka, manggaling sa iyong pinagpawisan. Hindi baling kumain ng tao, basta't pinapawisan siya. Napapagod siya nang gagaling sa marangal na hanap buhay. Ang masama, yun lang kain ng kain, ayaw namang magtrabaho. At ang lalo namang masama, yung kain ng kain, ang kinakain hindi kanya, inaagawan niya yung ibang bibig. Bakit? Swapang siya, ayaw niya magtrabaho, pinakikialaman niya yung bagay ng iba. Sabi ni Pablo, sa mga gayon, huwag kayong makikisama. Tanyo, kaya yung Kristyanismo, yan ang pinaka-popular na relihiyon daw sa mundo. Pero yan ang pinaka-least understood religion in the world. Yan ang pinaka-hindi naiintindihan. Actually, the best religion and the only true religion in this world is Christianity. But it is the one religion that is not fully understood by men. Mula nang ito'y maitatag sa ibabaw ng lupa. Maraming nagsasabing, Kristiyano, tanungin mo hanap buhay. Tanungin mo ang paraan ng pamumuhay. Hindi sila talaga Kristiyano. Sa Kristyanismo ho, gusto mong maghanap buhay na marangal? Okay. Hindi masama hanap buhay. Magnegosyo ka? Okay din. Kaya lang, ang sabi sa Biblia, kakain ka, sarili mong tinapay. Yun talagang sayo. Hindi mo inagaw kahit kanino. Ha? Walang na-deprive na labi. Wala kang naapi. Hindi mo sinamsam sa pamamagitan ng sugal. Hindi mo inagawan yung labi ng may labi, yung anak ng may anak na naghihintay ng sweldo ng tatay niya. Hindi mo inagawan yon. Hindi mo inagawan yung ibang pamilya na ikaw ay umalembong ka ng umalembong, makaraos ka lang, para sweldo ng lalaki bibigay sa asawa sa iyo napunta. Yan ang masamang hanap buhay. Sana maintindihan niyo ho ako. Palagi ko naintindihan niyo naman ako eh. Sabi ho kasi sa Biblia, huwag tayong makikialam sa bagay ng iba. Yung kanila-kanila, yung iyo-iyo. At ikaw, hindi pwedeng wala. Tinanin yun, sabi ng Diyos sa Ecclesiastes. Ako ikaw, walang-wala. Mahirap pa ako sa daga. Sino nagsabi sa'yo mahirap ang daga? Ang yaman-yaman ng daga. Sino nagsabi sa inyong, saan kayo nakakita ng mahirap na daga? Wala pa kung nakikita ang dagang namatay ng gutom. Tatandaan niyo. Ang dagang namamatay, binaril, nilason, at etc. Pero namatay dahil walang makain, walang dagang pinabayaan ng Diyos. Pakinggan nyo sa awit. Ganito ating mabasa. Meron bang okay, kayo humaton. Pagkabasa ko ng talata, kayo humaton. Pakinggan nyo ang sabi sa Biblia. Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Bakit? Pakinggan nyo sa awit. Iyong binubuksan ang iyong kamay, at sinasapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Sabi ng Biblia, binubuksan ng Diyos ang kanyang kamay. At pagbubukas ng kamay ng Diyos, sinasapatan niya ang nasa ng bawat bagay na may buhay. May buhay ba daga? Bagay ba yung daga? Sinasapatan ng Diyos o hindi? Sapat. Wala nga ako nakitang daga nakadextrose, ano? Ha? Dahil may sakit? Wala. Sige, mag-isip kayo. Kung may nakita na kayong daga na kaya namatay dahil sa gutom, ha? Saan kayo nakabalita ng langgam na namatay ng gutom? Wala. Kanyo? May mga ibon na tumitimbang ng 1 kilo. Alam niyo yon? Pagdating ng panahon, wala na silang makain, magmamigrate sila. Yung timbang nilang 1 kilo, kuminsan nagiging 1/2 kilo or 1/4 of a kilo. Payat na payat sila.
Magmamigrate sila kasi magyeyelo na ron, wala sila makakain. Magmamigrate sila. Ha? Alin ang mas masarap lumipad kung ikaw ang ibon? Payat ka o mataba? Kaya bago sila mag-migrate, payat na muna sila ng konti. At yung natitira pa nilang lakas, gagamitin nila sa pagkumpay. Magmamigrate sila. Ayun. Pagdating nila doon sa lugar na yon, tataba sila uli. Walang ibong namatay ng gutom. Ganon ang sabi ng Biblia. Sabi sa Biblia, ang ibon namamatay sa kalupitan ng tao. Ha? Sa kaganiran ng tao. Pero sabi sa Biblia, pag binuksan ng Diyos ang kanyang palad, sinasapatan niya ang pangangailangan, ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Kaya dagaman, hindi mahirap eh. Bakit ikaw sinasabi mong mahirap ka pa sa daga? Walang mahirap na sa dagang masasabi tayo, walang mahirap na daga. Kaya ka naghihirap, hindi mo alam ang gagawin mo kasi paturo tayo sa Diyos. Ano ang gagawin natin? Para wag tayong maghirap na kagaya ng sinasabi, mahirap ka pa sa daga. Ako nga, wala akong alam na dagang mahirap eh. Ang mga daga, alam nyo kung saan nakatira? Sa palengke. Mahirap ba sa palengke? Nandun lahat ng pagkain, ano? Tanong mo kay Marimar. Ha? Saan nakatira ang daga? Sa malalaking bahay. Sa malalaking restaurant, doon nagpupunta yung magawa ng lunggaron. Kaya makikita mong daga, minsan, taban-taba eh. Minsan nga, wala nang balahibo eh. Siguro masyadong maraming nakaing kimikal na wala nang balahibo. Maraming nagkalat na kimikal ngayon. Pero buhay. Nakakaraos yung daga. Mahirap ba yung daga? Hindi mahirap yung daga. Kung yung butiki, hindi naghihirap yan eh. Nasa bahay ng hari. Pakinggan nyo sa isang talata. Basahin natin. May 4 na bagay na maliit sa lupa. Maliit lang ha. Hamak. List. Walang kwenta para sa paningin ng tao. Ano sabi ng Biblia? Ngunit lubhang mga pantas. Pantas sila. Bakit? Sino-sino yon? Ang mga langgam ay bayang hindi matibay, gayon may nag-iimbak ng kanilang pagkain sa tag-init. Kaya walang langgam na mamatay ng gutom eh. Kasi nag-iimbak sila ng pagkain sa tag-init. Amoy langgam, walang tigil ng hanap ng pagkain. Pag umulan, meron ka ba makita langgam na kalat-kalat dyan? Nakakita na kayo pag umuulat baha, kalat-kalat ang langgam? Hindi. Habang walang baha, nag-iipon na yun. Para pag baha, meron na silang pagkain doon. Ganyan ang maliit na langgam. Ano pa? Tuloy. Ang mga kuneho ay hayop na mahina. Gayon may nagsisigawa sila ng kanilang mga bahay sa malalaking bato. Inyo, mga kuneho, mahinang hayop yan. Hindi masyadong matatag na hayop yung kuneho. Sipain mo lang, wasak yan eh. Pero ang kanilang bahay nasa mga malalaking bato. Ano pa? Ang mga balang ay walang hari. Gayon may lumalabas silang lahat na pulupulutong. Paglabas ng balang, milyon. Ubos ang tubo sa Pampanga. Walang hari yan. Maliliit yan, pero napakalaki lang nagagawa niyan. Mga pantas yan. Ano pa? Ang butiki ay tumatanga ng kanyang mga kamay. Gayon may nasa mga bahay ng mga hari siya. Nasa mga bahay siya ng hari. Pati haring si Solomon, siya nagsabi niyan eh. Nakita niya, pati bahay niya, napasok ng butiki. Patay nyo. Kaya, walang bagay sa mundo na masasabi nating nagkulang ang Diyos. Bakit ang tao na pinaka-obra maestra ng Diyos, ang taong pinakamamahal ng Diyos, may namamatay ng gutom? Hindi nila alam ang kalooban ng Diyos, kaya sila nagkaganon. Yan po dapat nating maintindihan. Hindi sila nag-aral ng kalooban ng Diyos. Ba't sinasabing mahirap pa raw sila sa daga? Hindi ka mahirap. Eto, meron ka, hindi ka mahirap. Pakinggan nyo sa Ecclesiastes. Ganito ating mababasa. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon. Kita nyo? Bawat tao, walang hindi wala ron puwera. Binigyan ng Diyos ng kayamanan at pag-aari at kapangyarihang kumain niyaon. Sige, tutulan natin yung salita ng Diyos. Ako unang-unang magtatanggol. Sino tututol? Hindi ka, Bradley. Ikaw, wala ako kayamanan. Sino nagsabi sa'yo? Lahat ng tao may kayamanan. Sabi ng Biblia eh. Maganda lang ang boses mo, kayamanan mo na yun eh. Ako, marami kong kayamanan.
Gusto nyo, papartihan ko kayo? Kung minsan, hindi mo lang alam, nasa iyo yung kayamanang ibinigay ng Diyos. Meron ka. Kahit bulag ka, there is something good in you. Pagka pangit-pangit ng tao, may maganda sa kanya sapagkat ang Diyos ang lumikha sa kanya. Yun ang dapat nyo maintindihan. Yun lang marunong kang magpalitada. Ako'y naiinip doon sa pinagagawa ko nung minsan, nainip ako, kumuha ko ng naghalo ako. Di hinalo ko. Pinarisan ko si Rading. Kukuhang ganon, babalibag. Babalibag. Ang ganda-gandang panoorin, binabalibag. Nung ako magbalibag, puro sabog ng sabog yung ayaw dumikit Naku ka ako. Tingnan mo nga. Maraming tao nakikinig sa akin. Ako pala'y tanga. Hindi ako marunong magbalibag. Sumabog na sumabog, bawat balibag ko doon sa palitada ng simento. Bakit siya pag iginano? Dikit ng dikit. Nung subukan ko, sabog ng sabog. Ano kaya ako gagawin ko rito? Ano ba timpla na gawa ko? O tamo, di may kayamanan siya, wala ako. Marunong siya magpalitada. Di ba? Kayamanan ba yun o hindi? Dahil doon, nabubuhay yung kantero ko 14 na taong ko ng kantero. Nabubuhay siya. Nabubuhay niya yung anak niya. Pag nagkasakit yung anak niya, hindi ko matitiis. Bibigay akong pera. Dahil doon sa kanyang kayamanan dala-dala. Yung meron siyang wala ako. Kayo, isipin niyo sa sarili niyo. Di ba meron kayong inyo? At meron kayong pag-aari. Binigyan ka ng karapatang mag-ari ng Diyos dito sa lupa. Walang taong sinikil ng Diyos. Kaya lang siguro wala kang pag-aari, kundi ka tamad, waldas ka. Yun ang dalawa lang doon. Kaya wala kang pag-aari, waldas ka o tamad ka. Pero sasabihin mo wala, pwede ba namang wala? Wala ka akong pag-aari. Di ba may panty ka ngayon? Kanino yun? Hindi ba pag-aari yun? Nakahubo ka ba nang pumunta ka rito? Hindi naman kahit tsinelas na parehong kaliwa, meron kayo. Meron. Makakaraos ka. Huwag ka maiinggit kung parehong kaliwa tsinelas mo. Bakit? Meron tao, maraming pambili ng tsinelas, walang chichinilasan. Amen? Tamo kung magmahal ang Diyos. Kaya, hindi pwede mo sabihin nagrabyado ka sa mundo. Kaya ka lang naagrabyado, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Nagkulang ng turo ang namamahala sa relihiyon mo. Pero kung maiintindihan mo lang ang plano ng Diyos sa buhay, ba't ikaw ako mahirap? Paano kung puro tayo mayaman? Sino magtatrabaho? Nga, magkakasinyaman tayo, pare-pareho tayo kagaya ni Don Soriano San Miguel. Bilyon-bilyon ng pera. Kailangan umakyat doon, maglalagay ng nung kuryente. Nung inilalagayan niya, ako natatakot Baka ako mahulog mabali ang leeg nung... ako ba maglalagay doon? Hindi ko kaya yon. May maglalagay, payat siya. Meron payat siya. Alam niyo kung ba't payat? Mahirap siya. Wala siyang maraming makain. Hindi payat. Kung mo payat, kahit umakyat doon, parang butiki lang. Hindi man lang umaalog yun dahil... payat siya. Dahil sa kapayatan niya na yun, kumikita siya. Ngayon, halimbawa, si Don Soriano, papanikin mo ron. Hindi ho akong Don Soriano, yung lolo ko, yung may-ari ng San Miguel Brewery. Papanikin mo kung pumanik yun? Sige, uupahan kita, 5,000. Ano 5,000? Ani ko 5,000 mo, marami rin ako niyan. Nagbara yung kasilyas mo, tatawag ka ng tubero. Sana. May bara yung kasilyas ko Tatawag ka tubero. Puro mayaman ng tao. Sino magpipresenta ng tubero sa'yo? Halinga, ba't ako magkakalkal ng tae mo? Pareho lang naman tayo may milyon-milyon. Bakit ko kinakalkal ng tae ng may tae kung tubero ko? Dahil may pera ka, ako wala. Para mapunta sa akin yung pera mo na kailangan ako magtrabaho. Kaya laglagay ang Diyos ng mahirap. Dahil kung puro tayo mayaman, walang magtatrabaho. Naintindihan nyo ba yun? Akala nung iba, pag mahirap siya, agrabyado na siya. No, hindi. Maraming bentahe pagiging mahirap. Mahirap ka, hindi mo kailangan ng security guard. Tama? Matulog ka sa tabi ng... Yung mahihirap doon sa Muñoz, punta kayo sa Muñoz mamaya, pagkatapos natin dito, maglakad kayo hanggang Muñoz. Sa tapat nung donut, may matutulog ng mga bata ron. Kikidnapin ba yun? Kikidnapin yun? Palagay nyo, iinteresin yun?
Walang habong yon. Nauulanan yon pag umulan. Nalilipasan ng gutom yon. Pero mahal ng Diyos ang mga batang yon. Bakit? Natutulog yon ng walang security guard pero hindi naaano. Yung anak ng mayamang nandun sa mansyon, may security guard na inaabangan sa eskwela. Alin ang mas mabuti? Mas mabuti na yun. Ha? Meron kang ang poultry. Hindi ka naman makakain ng manok. Alin ang gusto mo? Mahirap ka, wala kang manok kahit ano. Pero pag may manok naman, mauubos mo isang buo. Pati balat. Balat. Alam nyo kasi, yung mga may alta presyon, may mga sakit sa puso, bawal kumain ng balat ng manok. Eh kung alin pa yung pinakamasarap sa manok, yung paaalisin. Mas gusto ko na, wala akong poultry. Pero pag may manok naman, makakain ko pati balat. Pagka sinisipag-sipak, pati yung buto, ngunguyain ko pa. Walang bawal. Mahirap ka eh. Eh mayaman, may poultry, hindi makakain ng manok. May piggery, hindi makakain ng baboy. May ice cream factory, hindi makakain ng ice cream. Bakit? May diabetes. Ayan. O, sino ang agrabyado? Agrabyado ba mahirap? De, wala kang ice cream factory. Pero pag nakatsyempo ka sa isang birthday, isang galon man ang ubusin mo, wala kang alalahanin. Sige, lamon ng lamon. Ang sarap kainin ng ice cream kung wala kang diabetes. Oh, nakita nyo na kung paano nagmamahalan Diyos sa atin. Kaya lang di natin alam kung anong gagawin natin sa buhay. Sabi ng Diyos, bawat tao may kayamanan, may pag-aari at binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na kumain niyaon. Oh, kailan mo masasabi na iyo yon? Kailan mo masasabing iyo yon? Sabi ng Diyos, gumawa ka sa iyong kamay. Pakinggan nyo, sa isang talata ng Efeso, pwede mo naman sabihin talagang iyo yun eh. Akin yun. Akin ito. Akin, pag sinabi ko ito, it is lawfully. Akin ito. It is faithfully spoken. Akin ito. Bakit? Talagang akin eh. Hindi ko ninakaw, hindi ko inagrabyado sa iba, hindi ko inagaw sa iba, hindi ko pinahirapan ng iba, hindi ko pinaluha ang iba dahil akin talaga ito. May kapangyarihan ba ako sa akin? Meron. O, pakinggan nyo, paano nagiging iyo? Basa. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Tanyo, kaya yung ating kayamanan, sabi ng Diyos, yung nagnanakaw, huwag na magnakaw pa. Bagkus igawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay, para siya'y may maibigay sa nangangailangan. Tanyo, pag ikaw masipag, gumagawa ka, mabuti ang ginagawa mo, naghanap buhay mo mabuti, may maibibigay ka pa sa pangangailangan ng kapwa. Hindi naman kasi sapat sa mundo na ikaw lang ang meron eh. Na ikaw pasasa, na ikaw busog na busog, bundat na bundat, and you are not sharing it to others. Tingnan ninyo ang aral ng Diyos. Yung magnanakaw, huwag ka na magnakaw. Gumawa ka ng mabuti ng iyong kamay, upang may maibigay ka sa nangangailangan. Tingnan mo, ang utos ng Diyos, magbibigay ka pa. Hindi ka lang makakaraos, hindi ka lang magkakaroon ng sarili, makapagbibigay ka pa sa ibang nangangailangan. Yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Yan ang sinasabi ng Biblia. Atan nyo, di meron ka, alin yung meron ka? Halimbawa, ganito. Isang karpintero, naghanap buhay maghapon, pukpok, minsan nakapupukpok kamay, minsan nalalagari kamay, minsan napapako. Sige, tuloy, hanap buhay, nakatapos. 1 buwan, sinwelduhan. Hawak mo sweldo, kanino yun? Iyo yun. Yung iyo yun. Miski Diyos, hindi aangkinin nyo ng Diyos. Iyo yun. Naghanap buhay ka eh. Pero, paano mo naging iyo? Hindi mo kinuha sa masamang paraan. Pwede kang gusto nyo brilyante? Kahit mahirap, magkakaroon ka. Magtrabaho ka. Mag-ipon ka. O, pag nakaipon ka, halimbawa, nakaipon ka na ng 5,000, may brilyante ka na. Maliit nga lang. O. Gusto mo mas malaki, mag-ipon ka pa. Dagdagan mo 100,000. O, meron ka ng 1K. Gusto mo 3K, mag-ipon ka pa. Dagdagan mo pa ulit 200,000. 3K na yung brilyante mo. O. Magtrabaho ka pa.
Gusto mo 5K? O sige, magtrabaho ka pa. Dagdagan mo pa uli na 150,000, may 5K ka na. Ha? Ano ang gusto mo na wala sa'yo? Lahat ng magugustuhan mo sa mundo, mapapa sa iyo kung marunong kang kumuha sa paraan ng Diyos. Bawat tao may parting ginto, bawat tao may parting mansanas, ubas, bawat tao may parting kanin, ulam, manok. Mahirap may makakatikim ng manok kung siya'y gagawa na may katahimikan at hindi niya pakikialaman ng tinapay ng iba. Yung isang mabuting paraan ng paghahanap buhay, yung gumawa kang may katahimikan, igawa mo ang kamay mo ng mabuting bagay. Ayun. Gagawa ka. Kapapagod sa paggawa. Huwag ka hinto. Habang makagawa, gawa ka ng gawa. Maganda yon. Alam nyo, habang napapagod ka, lalo kang sumisigla. Alam nyo, sabi, mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Ano exercise? Kailangan mo pa ba yan? Hindi. Basta pagod ka sa maghapot pagtatrabaho, exercise na nga yun eh. Biro mo exercise yun. Biro mo malaking poste, pakikinisin mo sa pamamagitan ng katam. Kailangan exercise tuwing umaga. Exercise na nga yun eh. Tulo pawis. Huwag ka maingay. Sabi, gumawa kang may katahimikan. Pag madaldal ka, makakaaway mo na sa opisina mo. Makakaaway mo ibang tao. Gumawa kang may katahimikan. Mas magandang gumagawa ng tahimik. Amen? Wala kang kaaway, walang maiinggit sa'yo. Bira. Pinapawisan o hindi? Papawisan. Okay. Pagkain mo, marapat sa'yo. Lalo na pagkakakainin mo na eh. Pumikit ka sandali. Panginoon, salamat po sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Sana po, Ama, bindisyonan mo ang biyayang ito, makapagdulot ng kasiglahan sa aming katawan. O, kahit tuyo yun, hindi ka mapapaano. Kahit sabihin pang hindi masustansya, basta't binindisyonan ng Diyos, bahala ng Diyos sa'yo. Hindi laging ang sustansya ang bumubuhay sa tao. Sabi sa Biblia, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung meron kang pananalig sa Diyos, kahit mahirap ka lang, makakaraos ka ng matiwasay, walang security guard, ang bahay mo, anong kanda-kandado, biyaan mo siyang bukas. Oh, sarap. Panoorin niyo mahirap na tulog. Ay ako, pag ako hindi makatulog sa gabi, lilipat-lipat ako doon sa mga, lalabas ako doon sa aking tinitirhan. Makita ko yung mga katulong ko sa araw-araw, mga pagod sila, naghihilik doon. Minsan maraing lamok. Tulog pa rin. Anong lamok-lamok? Bayaan mo siya, magsawa ka rin. Ang sarap. Sarap ng tulog. Alam niyo, sikreto? Basa. Pakinggan niyo. Sa Ecclesiastes. Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Pagka ang tao manggagawa, Ha? One that labor. One that works hard. Ang tulog niya ay mahimbing kahit kumain siya ng kaunti o marami. Konti man ang kinain niya, masarap ang tulog niya. Marami siyang kinain, masarap ang tulog niya. O bakit? Tuloy. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Sino may insomnia? Ha? Masarap nga yung mahirap eh. Pagka dumidim-dilim na eh. Ito ka na matulog, dear. Tulog na tayo. Sige, mauna ka na. Mamang konti, paglapat na ganun dun sa... Paglapat nung likod sa... Minsan nga, hindi pa kama na lapatan eh. Ha? Isang maliit na bangko na halos yung paa niya'y nakalaglag pa. Paglapat na... Ang sarap. Kahit walang kinaing masarap. Masarap at tulog. Mayayaman eh. Iinom pa ng gatas. May sleeping pills pa. Nakabukas pa aircon. Meron pang sweet music. Hindi makatulog. Biling ng biling, pagtahol ng aso.
Nyo? Yan ang sikreto ng buhay. Ang sikreto ng mainam na buhay nasa Diyos. Walang nakakaalam nung kundi ang Diyos. Siya gumawa sa atin eh. Matuto ka lang makontento. Mahirap ka. Learn to be content of what you are and you will be contented. Di ba? Makontento ka lang kung ano ka. Kaya ako, ganun ang aking paniniwala eh. Gaya ni San Pablo. Sa 4 ng Filipos, ganito ating mababasa. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Ayun. Marunong akong sagana. Marunong din naman ako mahirap. Marunong akong masalat. Marunong naman ako marami. O, tayo nyo? Kontento siya. O pagka-kontento ka, may problema ka ba? Wala. Kano kita mo ika? 20 lang na. 20. 200 lang eh. O kasya na yan. Pwede na yan. Bumili ka na lang ka ng bukas ng galunggong. Magsaka-saka mag-isang tayo munggo. Tama na yan. 13 anak eh. Paano pagkakasya yung 200? Kundi nga magmumunggo ka. O kaya tulya. O okay na yun. Kakaraos na yun. Kaysa bibili ka nga ng karne, uutangin mo naman. Pagkatapos pagkaraan ng 1 buwan, tatapatan ka ni Aling Kuala. Hoy, mga balasubas, tain na yung inutang nyo hanggang hindi pa binabayaran. Magsilabas nga kayo dyan! O, ano gusto mo? Basa. Pakinggan nyo sa kawikaan. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan. O, maiga yung isang tuyong subo. Walang sabaw, walang gravy, walang sauce. Tuyo lang. Yung subo mo, tuyo. Walang padulas. Tubig lang. Yung iba eh. Wala bang maiinom dyan? Binigyan ng tubig. Wala bang may kulay? Kailangan parang may kulay. Kaya mo na lang tubig na lang. Wala yelo. Sa gripo, pwede makakaraos ka rin. Yung inom ng malamig, namamalat pa yun eh. Madalas masipon yun. Kaya mo na siya. Kontento ka lang. At pagkatapos, pagkakain mo, bago ka matulog, bago mo kainin, pinasalamatan mo, bago ka matulog, lumuhod ka. Doon sa konting kinita mo, nakaraos ka. Diyos, salamat po. Nakaraos kami sa maghapong ito. Maraming salamat sa iyong mga biyaya. Pag nakita ng Diyos, kahit konti, marunong ka magpasalamat, dadagdagan bukas yan, kala mo. Tama o hindi? Pwede naman yan dagdagan eh. If you are grateful for some or little things that you have received from Him, He is not maramot para dagdagan yung konti. Tama o hindi? O, meron nga dinadagdagan talaga eh. Ganyan lang. Kaya lang nalibang ako. Dapat na pala tayong tumigil. Katanungan ko po ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is, Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung Tanong kayo sa mga saserdote tungkol sa this program is open for I'm ready. Sasagutin ko kayo. Pero kung gusto mo ng kompletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat.